Kainin mo na tong noodles habang mainit pa. Baka lumamig. Papa, ayoko na yan. Oh? Bakit? Basta ayoko na yan. Makulit ka! Ang mga tatay natin ay haligi ng tahanan. Sila rin ang katuwang ng mga butihing nanay natin sa pagdaguyod ng pamilya. At isa sa katangian ng mga tatay ay pagiging masipag. Minsan, nagigising na lang kami sa umaga, nakikita namin si Papa nag-aayos agad ng electric fan habang nagkakape at nag-iyosi sa may papag namin. Ewan ko ba? Ang hilig talaga ng mga tatay natin magkutingting ng kung ano-ano kahit di pa naman sira. Minsan naman nagkakarpentero naman si Papa kahit alas 7 pa lang ng umaga ng linggo. Ang sarap-sarap pa ng tulog namin nun eh. Tapos sumasabay pa yung tatay ng kalaro namin nag-welding sa labas. Sigurado magigising ka talaga ng wala sa oras. Ingay! Naalala ko, takot talaga kami sa ipis ni Jenny noon. Buti na lang, on-call pest controller ang trabaho ng papa namin. Siya yung pumupuksa sa mga peste tulad ng anay at ipis sa mga opisina at sa mga bahay-bahay. Kaya kapag nakita si Papa ng ipis na gumagapang sa bahay namin, parang wala na lang sa kanya. Minsan nga nung may lumapit na ipis sa kanya, bigla niya na lang itong tinakma. Tuntua kami nun eh. Pinusil-pisil pa nga niya ito nung pinakita niya sa amin eh. Tapos pinunit niya ito ng pira-piraso na parang papel sa harap namin. Nawindang talaga kami ni Jenny nun eh. Ngayong malaki na ako, hindi na ako masyadong takot sa ipis. Slight lang. Huh? Ano? Babad na ako dito, oh. Baka pwede mo namang, hey, ano daw? Ano pwede mo namang, tama na nga. Mahilig uminom ng alak si Papa. Parang tubig na nga lang sa kanyang alak eh. Mama, pengin tubig. Ay nako Jeff, may ginagawa ako. Hingi ka na ng tubig din sa papa mo. Huh? At dahil nahiya akong humingi kay Papa nun, uminom na lang ako sa baso niya. Akala ko tubig dyan pala. Ang pait. Huh? Morris, alis lang ako saglit ha. Bibili akong pang-ulam natin para mamayang gabi. Sige. Baka mag-inom ka na naman dyan, Morris ha. Huh? Paano ako iinom, Letty? Hindi mo naman ako binigyan ng pambili. Nako, siguraduhin mo lang. Ibibitin talaga kitang patiwarit dyan. Ang dami mo namang sat-sat. Umalis ka na nga. Jepoy. Huh? Bilan mo nga akong isang gin sa tindahan. Hala, sabi ni Mama, huwag ka na raw iinom ah. Hindi, pampaantok lang. Ayoko pa. Pag uminom ka ng alak, malalasing ka na naman eh. Tapos pag uminom ka, magwawala ka. Tapos aawayin mo na naman si Mama, mag-aaway na naman kayo. Manang-mana sa nanay niya to. Puro sat-sat. Sige na, dali na. Bili mo na akong alak sa tindahan. Sa'yo na sukle, bili kang gusto mo. Ha? Yay! A few hours later. Ha? Ega muna. Morris! Lasing ka na naman! Hindi ako lasing! Minsan inaabot na si Papa ng hating gabi o madaling araw ng uwi dahil sa pakikipag-inuman niya sa kumpare niya. Kaya nag-aaway sila ni Mama. Aba Morris, buti naisipan mo pa umuwi. Sang lupalap ka na naman ng impyerno nagpakalaseng. Hindi ako lasing. Gabing-gabi ka na nga umuwi, lasing ka pa. Pero issue ka talaga sa akin kahit kailan. Imbis na magbigay ka pang gastos dito sa bahay para sa mga anak mo, pinambibili mo pa ng alak. Napakulang nga mo talagang buwisit ka. Kasi nga ba, naruhin din ako sa bunganga mo. Nagigising na lang kami bigla sa away nila. Pero nasanay na rin kami. Didilat saglit, sabay tulog ulit. Kinabukasan, naantok pa ako. Jeff, bili mo ang kape sa kasukal sa tindahan. Sobrang ingay nyo kagabi. Di ako nakatulog ng ayos sa inyo. Puro kayo sigawan ni Papa. Ay, nako. Teka. Asan nga pala si Papa? Nako, bilisan mo na. Dami mo pang tinatanong. Bili mo na lang pinapabili ko sa'yo. Lo, paglabas ko nakikita ko si Papa nakandusay na lang sa lupa sa labas. Pag nag-aaway kasi sila Mama at Papa noon, hindi siya pinapayagan ni Mama matulog sa loob. Kaya sa labas siya ng bahay natutulog. Kahit papano, may kabutihang dulot pa rin naman ang paglalasing ng Papa namin noon. Iniipon namin ni Jenny lahat ng mga bote ng alak ni Papa. Nag-aabang kami na may dumang magbobote sa amin. Tapos binibigyan kami ng barya kapalit ng mga bote. May pambili na kaming chichirya. O diba, madiskarte?
Isa rin sa mga memories sa papa namin noon, may dala siyang pasalubong sa amin ni Jenny pag nauwi siya galing trabaho. At bukod sa pagkain, nag-uuwi din siya ng kung ano-ano na hindi namin makakalimutan. Minsan nag-uwi siya ng upuan na umiikot na may gulong. Galing daw yun sa office nila. Ginawa naming laruan ni Jenny yun noon. Pinaikot ko siya hanggang sa mahilo siya. Wee! Isang araw naman nagdala siya ng misteryosong kahon. At ang laman nun, mga lumang manika. At isa sa mga manikang yun, may isang medyo kakaibang itsura. Kulay brown, nakasimangot, at parang nalilisik ang mga mata. Papa, saan galing to? Galing yan sa sinervisan ko. Hindi na raw magagamit ng anak niya, kaya binigay na lang sa akin. Di ko nga lang natanong kay Papa kung buhay pa o tsugi na yung batang may-ari ng mga manika. Mama, si Kuya Jeff na nanakot dito. Takot. Jenny, pangit. Maskit pa nga to sa'yo eh. Huh? Huh? Skyler, ito na ang noodles mo. Kain ka na. Huh? Yehey! Dada, may tanong ako. Oh? Ano yun? Nilulutuan ka din ng papa mo ng noodles nung bata ka? Oo, minsan nilulutuan niya rin ako. Eh di mabait din yung papa mo, Dada? Medyo. Naalala ko nung bata ako, nilutuan din ako ng papa ko ng noodles noon. Jeff, ito na noodles mo. Leti, kuha ka ng noodles dun sa kawali, marami pa dun. Sige. Jeff, kainin mo na tong noodles habang mainit pa, baka lumamig. Papa, ayoko na niyan. Bakit? Binawasan mo na yan eh. Hindi, di ko binawasan to. Binawasan mo na yan. Nakita nga kita dun kanina sa likod eh. Okay na to. Sinabi ko nang di ko binawasan to eh. Basta ayoko na yan. Jeff, kainin mo na yan. Baka mapalo ka ng papa mo. Ayoko na. Bahala ka. Makulit ka. Mula nun hindi na ako nag-inerte sa pagkain, lalo na kapag nandyan si Papa. Baka mahataw na naman ako ng sinturon eh. Nung namatay si Mama, saka bumalik si Papa sa bahay namin sa Pasay. Doon na siya tumira at kasama niya na rin doon si Ate Daday. Ang dating maingay na bahay ay nabalot na ng katahimikan ng mga panahong yun. Kahit lagi nag-aaway sila Mama at Papa noon, ay sigurado akong namimiss niya pa rin si Mama. Ako naman kinupkup ako ng kapatid ko sa Tondo mula nang mawala si Mama. Nagpatuloy ako sa pagtatrabaho sa Jollibee para masuportahan ko yung sarili ko. Jeff, mag-in ka na. Maraming tao. Sige ma'am, knowledge po. Hanggang sa dumating ang hindi ko inaasahan. Nagkasakit si Papa, tumaas ang lagnat, at tanging si Ate Daday lang ang nasa tabi niya. Hindi ko na nadalaw si Papa noon dahil sobrang busy ako sa pagtatrabaho. February 5, 2008, birthday ko noon. Nung umagang yun, nagpe-prepare ako sa bago kong a-apply ang trabaho. Maya-maya ay tumunog yung cellphone ko. Akala ko birthday greetings ang laman ng message na yun. Galing yung text na yun kay Ate Daday. Laking gulat ko nung nabasa ko yung text niya. Binasa ko yun ng dahan-dahan. Wala na si Papa. Para ako nasabuyan ng malamig na tubig nung mga oras na yun. Aminin ko may konting sama ng loob ako sa papa ko. Dahil di siya nagparamdam sa amin nung may sakit si Mama. Pero kahit ganun, masakit pa rin sa akin na mawawala siya. Pero kahit balibalig na rin ang mundo, siya pa rin ang tatay ko. Una sa lahat, gusto magpasalamat dahil sinilan niyo ako dito ni Mama sa mundo. Wala ako kung di dahil sa inyo. Sorry po kung wala akong pagkakataon na makasama ka at makabawi sa mga huling araw mo. I'm still proud to be your son kahit pula singgero kayo. Proud ako dahil kahit lagi kayo nag-aaway ni Mama noon, di po kayo naganap ng ibang babae bukod kay Mama. Di ko man po nasabi sa inyo noon pero pa, mahal na mahal ko po kayo ni Mama. Miss na miss ko na din po kayo. I'm sure darating din po yung araw na magkakasama-sama rin tayo ni Mama. Di man perpekto ang pamilya natin noon, pinalaki niyo pa din po akong mabuting tao at tinuruan akong magsumikap sa buhay. If given a chance na ipinanganak muli ako sa mundong to, kayo pa din po ni Mama ang pipiliin kong maging magulang ko. Pasalamatan natin ang ating mga ama na nagtaguyod sa atin kahit gaano man kahirap ang buhay. Naging inspirasyon natin sila para magsumikap, na kahit meron silang bisyo, di pa din nila pinabayaan ang kanilang mga anak. Sa lahat ng ama, papa, tatay, daddy, itay sa buong mundo, saludo po ako sa inyo.
Binabati ko pala lahat ng mga masipag nating ama ng belated Happy Father's Day, especially kay Tatay Doy Medrano from Nueva Ecija, hello po. Kay Tatay Rex from Bingnan, Laguna, hello po sa inyo. Pati na rin kay Papa Uwe from Labo, Camarines Norte. At sa lahat ng mga tatay na nanonood ng mga animations ko, belated Happy Father's Day po sa inyong lahat. Binabati ko rin ng advance happy birthday kay Kuya Michael Valderrama na napakabait at napakasipag na tatay sa kanyang mga anak. Shoutout ko din si Strawberry Amber Viduya na 6 years old na lagi daw nanonood kay Kuya Jepoy. Maraming salamat, thank you. Pati na din sa mga kids na paulit-ulit daw na nanonood ng mga animations ko sa YouTube, Facebook, TikTok at kahit saan-saan. Maraming salamat din po. Pati na rin syempre sa mga parents na tuwan-tuwa at nakaka-relate sa mga kwento ko. Thank you so much po. Sa lahat ng mga nagpapa-shoutout at naghihintay na matagal sa bagong upload ko, maraming salamat po sa walang sawang pagsuporta. Hanggang sa susunod nating kwento, thank you so much po. God bless po sa ating lahat. Bye!